Ito na naman tayo ngayon. Bibigay mga topic na nagdudulot ng aral sa mga aral na hindi natin nakukuha sa loob ng paralan. Ito dalawang learnings na makukuha natin. Learnings to be learned, taken, acquired in school, and learning to be acquired outside in school. So ito ang mga ibibigay natin sa inyo ay ang mga learnings na sa labas ng paralan natin makukuha. So dito, ngunit bago ang lahat, si-share ko muna sa inyo ang karanasan ko noon. Yung lagi akong nirurumansa ng isang babae kung gabi habang ako'y natutulog, nirurumansa talaga ako. Nakita ko siya sa titingnan ko siya, malaki ang earrings niya. Nirurumansa talaga ako. Ilang boarding house na ang pinagpalit-palitan. Yun ang na-experience ko. Nirurumansa ako mga ilang taon. Siguro that was the year 1993 hanggang sa 2013 yun yung taon na nirurumansa ako. Kahit marunong naman tayo sa mga Latin words, hindi talaga uubra sa atin. Hindi uubra talaga, papasok talaga. Tsaka yung punta ko sa manggagamot, sabi niya kakilala ko raw. Isang aswang na nakikilala ko raw when I was still in high school. Yan. Parang hindi ko raw nabigyan ng pansin. So yan. Parang kahit na alam ng manggagamot na yun, hindi talaga, siyempre nirurumansa ako eh. So anyway, hindi lang aswang nagrurumansa sa akin eh. Pati na yung fairy before. Sinisex ako ng fairy before. Isa ring babae na parang kinikindat niya ang isang mata niya habang ako'y sinisex niya. Ewan ko lang kung bakit gano'n ang nangyari sa atin. So in the reality, mga kaibigan, hindi ako masyadong pogi. Hindi ako pogi. Siguro may appeal lang ako siguro sa may sex appeal lang siguro ako. Malakas siguro. Bakit pati mga aswang at fairy ganun ginawa sa akin eh. So dito, hanggat sa parang hindi ko hanggat sa hanap ako ng pamaraan kung paano ko yun, anong gagawin ko. Mayroon kasi akong kontra, na kontra sa kanila. Dahil nila romansa niya ako, bago ako matulog, uminom ako konti ng oil. Lana yon sa amin. Uminom ako konti ng oil. Mula noon, hindi na ako nirurumansa. Siguro against sa kanila. Siguro mapait ba o ano ba sa kanila. Lupay-pay siguro sila, mawawala siguro ang power nila pag rumansahin niya ako. Sobrang pagmamahal siguro sa akin yung aswang na yun. Yun ang nangyari. So dito, ituturo ko sa inyo yun ang gagawin nyo pag sa akala nyo na parang mayroon bang aswang sa nyo. Yung mga bata, pag mayroong aswang, kailangan yung oil, yung mayroon kayong oil talaga na kontra sa kanila. Yun ang ipahid mo sa bata, pahid punas. Lagay mo sa mga katawan ng bata. Sa mga joint ng bata, yun ang ilalagay. So yan, pati na yung yung parang kawayan, ipapakita ko sa inyo, yung parang kawayan, ganun. Parang kawayan na hindi malaking kawayan, yung mga mahaba ngunit hindi siya malaki ang katawan ng kawayan na anong tawag ba yan, nakalimutan ko yan eh.
Sa Bisaya, nakalimutan ko rin yan sa Bisaya. Yan. Ayan, yung nakita nyo. Yun ang ano mo. Yun ang gagawin mo pag gusto mong awayan sila. Yun, takot sila sa ganyan, parang kawayan ba? Anong tawag niya? Nakalimutan ko niyan. Basta parang kawayan. Bambo, parang bambo yan na mga maliliit na bambo, mahaba, ngunit parang ang katawan ay ano, ganun ang size niya. So yun, takot sila dahil sa pag natamaan sila, hindi yan na gamot ng sugat. Kung maggamot man siguro matagal. That's why takot sila dahil sa natatablan sila noon yan eh. Sa mga ano natin, mga patalim natin, pag hindi tayo marunong, hindi sila natatablan. So bago mo sila, pag patalim naman ang gagamitin mo, yan, ang patalim ang gagamitin mo, kailangan ano mo muna yon sa lupa bago mo ihampas sa kanila. I-cross mo sa yuta. I-cross mo sa lupa bago mo ihampas sa kanila upang matablan sila. Pag hindi mo kinocross yan sa lupa, ano sila, hindi sila natatablan. Yon ang ano sa kanila, ang gagawin mo. Yun ang ibabanat mo sa kanila, yung aswang. Pag ano mo, ano mo naman, pag natablan mo sila, natamaan mo sila, ang gagawin mo, maghanap ka ng pineapple, pinya. Ano yan, itutusok mo yan yung ano mo, yung ginamit mo sa pagpatay sa kanila, pag strike sa kanila. Dahil hindi yan talaga mapapatay dyan. Pag natamaan mo, hindi papatay. Uuwi talaga yan sa kanila. Makakauwi at makakauwi talaga yan sa kanila. Ngunit pag ano mo yan, ano mo yan sa pineapple, o sasabihin mo na ito ha, sa Bisaya lang to, mangunawa ka sa pinya. Ganun ang sasabihin mo, mangunawa ka sa pinya, nga ang sa ilawom nawangwang, ang sa ibabaw ga kipot-kipot. Yan. Yun ang orasyon na Bisaya yan, orasyon na pag ano mo, itatama mo yan sa pinya, pineapple, o di kaya sa papaya na lalaking papaya. Hindi yan nagbibigay ng bunga, puro bulak yun ang binibigay niya. So yun ang ano mo, yun ang dyan mo isa strike yung knife mo. Yun, isa strike mo yan pag matapos mong strike sa kanila, dahil hindi lang talaga namamatay yan, uuwi sa kanila. At saka parang naging ano yan, hubag yan, Bisaya hubag. Ang sa ano yan sa English, yung parang swell, nag-swell yan, swell sa Tagalog. Ano yung tawag yan sa Tagalog, yung hubag? Para bang nagpo-protrude ba, parang ang iba kasing laki ng guava, bayabas, yan, parang ganun, nagpo-protrude yan, hindi mo makita ang sugat. Ngunit pag natamaan mo sila na ganun ginawa mo, hindi na yan nabubuhay. Ang iba yan, pinuntahan ng bahay niyan pag mayroon silang suspect na yun ang yun ang natamaan ng kanilang knife. Pinuntahan ang bahay nila at saka hagisan ng bulak ng kapayas na laki. Ngunit kung hindi mo kilala, paano mo na ano yan, paano mo na ganun, hindi yan namamatay. So ngunit sa pinya yan, bunga ng pinya, yun ang ano mo sa pinya, yun ang gagamitin mo upang namamatay sila. Hindi na nila yan nagagamot kahit anong gagawin nila, dahil sa naunahan mo sila doon ano mo, kailangan doon sa pamamahay ninyo magtanim kayo ng pinya, magtanim kayo ng maraming pinya, at saka yun ang gagamitin mo just in case na natamaan mong aswang. Ano man yung suspect mong aswang, yan ganon ang gagawin natin. So ganyan lang, marami akong experiences. Ang pinaka ano po, kahit marunong akong pumatay ng aswang, takot talaga ako sa aswang in realidad. Pag gabi takot ako ayaw kong magpapa sa labas kung gabi na talaga, dahil takot talaga ako sa aswang. Yun pinakatatakot ko. Hindi ako natakot ng tao.
Sa labanan ng tao, hindi ako tatakot. Ngunit sa aswang, kahit lang boses na, natatakot ako eh. Ganyan lang. Yan ang gagawin ninyo. So, marami pa tayong dapat pag-usapan dito tungkol sa aswang. Alam nyo yung mga aswang, ano yan eh, may malakas na kapangyarihan yan. Nahihirapan tayo, yung mga orasyon nyo, hindi uubra yan pag inano na kayo ng aswang. So, pag binakbaka na kayo ng aswang. Kaya yun, ang sinabi ko sa inyo, yun ang gagawin nyo. Ay, bagakay pala yun, ang tawag niyan sa Bisaya. Sa amin, yung kawayan. Sa Bisaya ay bagakay yan. Ay, ayawan ko lang kung anong tawag niyan sa Tagalog. So, parang another kind of bamboo yan na medyo ang katawan yan ay hindi malaki. So, ganyan. Parang ano lang ng mga basta't yan lang. Kasing laki ng ano, kasing laki ng pentel pen ang ano niya. Ang katawan niya, ang ngunit mahaba. Yun pinapakita ko sa inyo. Bagakay ang tawag niyan. Yun ang gagamitin nyo. Kahit na naglalakad kayo sa gabi, kailangan mayroon kayong daan yan. Dala niyan. Sa bag mo, magdala kayo niyan. Just in case inabutan kayo kung gabi. Yan. At saka kailangan mayroon kayong dala-dalang panguntra na oil sa kanila, sa aswang. Yan upang ano sila. Pang hindi kayo nila gawa ng mali. Dahil yun sila ay medyo ano yan. Nandito ako sa labas si gabi ngayon na nagbigay ko ng ano. mayroon ding ano yan. Siguro ang baka ko yan. So basta't ganun lang ang mangyari. Ganun ang mangyari kung gusto mo patayin ng aswang, ganun lang. So pag wala na talaga kayong dala, wala tayong ano, wala na talaga kayong dala na ano, na kahit na knife, tatandaan nyo lang pag kakalabanin mo sila, kagatin mo lang yung ano nila, yung mga daliri nila, kagatin mo lang daliri, at saka yung kamay mo ay doon mo ipapasok sa kanilang, ipapasok mo sa kanilang six organ, dahil dyan la tinago ang kanilang oil. Yan, ganun kayo pag ano, pag nakuha mo talaga kayo ng oil nila, nawawalan sila ng puwersa. Dito sa mga ano, sa mga mountain parts, mga bukirin, mayroon pa yan eh. Mayroon pang ganun. Mayroon pang marami sa mga bukirin, marami pang mga aswang. Yan. Ang ano, nakakapurke ay ang mga aswang doon ay pag ano ka, pag niisa ka, papatayin ka talaga. Na tao ang babanat sa tao, yun eh. Yung magbabak ano na, papatayin sa tao, maging tao yun. Yan. Maging tao yun pag gusto ka na nilang ano eh. Ngunit yun, marami silang estratehiya. Pag wala ka talagang knife, tiyak na madadali ka nila. Mga kaibigan, yun ang gagawin nila. So dito, ito ang channel natin. Marami naman tayong dapat pag-usapan dito. Kung gugustuhan nyo ang ganitong uring mga post natin, sabihin nyo lang. At marami pa kung sasabihin sa inyo dito tungkol sa aswang. Aswang. We have to talk about aswang. Yung, ano ba yan sa aswang? Aswang yan sa Tagalog, no? Sa English, that is witch. Okay, maraming uling aswang, mga kaibigan. Maraming uring aswang. So dito, pag-usapan natin dito. Anyway, kung yan ang maging tapiko natin, bibigyan ko kayo ng mga orasyon yan someday. Ang paano mo yan, mga orasyon na pangontra sa kanila. So baka pag sasabihin nyo lang pang gusto nyong magkakaroon ng mga orasyon na pangontra sa kanila at ibibigay ko sa inyo someday. So hanggang dito na lang. How I wish na may naibigay ako sa inyo na mga kunting kaalaman, dahil dito sa atin iba-ibang mga paksa dito eh. Kung nagugustuhan nyo, sasabihin nyo. Pag hindi kayo nagugustuhan, just keep on quiet. Wag lang kayong magbigay ng mga comments dyan na hindi kaya-aya. Yun ang pinakagalit ko sa tao, pag
binigyan tayo ng mga comments ba na masakit sa puso natin. Dahil dito, mayroong subscriber dito na nakapasok dito na kalaban ko. Mayroon akong kalaban dito na nakakapasok. So dito, minomonitor nila kung anong mga natin. Wala naman tayong ginawang mali sa natin. Sa kapwa natin. Wala akong talagang ginawang mali sa kapwa natin. Kahit nasa panggagamot ngayon, hindi ako nang gagamot eh. So, hindi ako nang gagamot, yun na. Dahil focus tayo sa trabaho natin. So, magpapasalamat yung iba na nabigyan natin ng gamot. Gumaling naman ang iba. Ngunit wala naman akong nakitang ginamot ko na hindi gumaling. Lahat na ay gumaling. So, kaso lang ngayon, hinto na natin ang paggagamot sa kanila. Wala na akong ginagamot. Dahil ayaw kong kalabanin, inuman dito sa mundo. Pag ako'y nagagamot, hindi ko naman yun sila kinalaban. So, ganun. Ngunit ngayon, hindi na ako nang gagamot. Wala na. So, dito, ngunit pag may lalapit sa atin, ayaw ko rin. Pag lalapit sa atin, dahil dito, may lumapit sa akin dito na isang aswang eh. Isang aswang na siya yun sana ang kumain ng anak ko noon. Alam ko naman, kahit na itatago-tago niya pa, hindi siya eh. Siya alam ko na siya eh. So dito, pumunta rito sa atin upang magpapagamot daw. Sabi ng wife ko na hindi na ako nang gagamot dahil sa yun pinakatatakot ko eh. At muntik niya kaming gawing katulad sa kanya. Ang ginawa niya nagbigay sa amin ng pagkain. Dahil sa friend siya namin noon. Dahil hindi naman tayo pumipili ng tao. So that's why, mga friends, huwag kayong mag-friend sa ganung uring mga tao. Hindi man kayo kakainin yan, ngunit gawin kayo nila na maging katulad nila pag napupusuan kanila. So naging aswang ka someday. Kahit malakas yung mga protection mo, ngunit hindi mo talaga malalaman baka na nila ang power mo. So maging aswang ka someday. So iwas, basta't ganun uring mga tao, iwas ka. Yung mga masasamang tao, iwas tayo. Huwag kaya tayong laging sumama sa kanila. So dito, hanggang dito na lang. More messages I should have to give you of this channel of ours. Sabihin nyo lang kung gusto nyo bang ganitong uring mga paksa at ibibigay natin sa inyo. Have a blessed day sa lahat sa inyo.